Ang laki naman ng palasyong ito. Pupunta lang naman ako sa kusina. Maghahatid ng pagkain, bakit ako nawawala? Sino ka? Tulong! Tulong! Ano ng pangalan mo? Bitiwan mo ako. Palasyo ito. Mainit-init na kamot. Heto na po. Salamat. Ingat, mainit. Salamat. Pasensya na po, ubos na ang kamote namin ngayon. Isang buwan ko nang gustong kumain ng kamote ninyo. Ngayon, wala na naman. Galing pa ako sa kabilang lungsod. Sayang, wala na naman. Mga tito, mga tita, mga kuya, mga ete, bukas na lang po kayo bumalik. Bukas, magluluto si nanay marami para lahat kayo makakain. Ng masarap at matamis na kamote. Ang kuta naman ng bata. Bukas na lang kami babalik. Bihira ang klase ng hika niya. Kailangan ng espesyal na gamot para mapigilan. Pero, ang gamot na yon ay 20,000 kada buwan. 20,000. Sa isang taon, hindi bababa sa 24,000 yan. 5 taon na ang nakalipas. Sinabihan na kitang ipalaglag ang bata. Ikaw, ipinanganak mo pa. Ngayon, hindi mo alam kung sino ang tatay. Paano mo babayaran ang ganito kalaking halaga? Hindi ako nagsisisi na ipinanganak ko si Anan. Para na lang. Akong nagpabuntis para magkaana. Nanay, gusto ko pong umihi. Bilisan mo at huwag kang lalayo. CJ! Anan, sisikapin kong kumita ng pera ang nanay mo. Hindi kita hahayaang magkasakit. Bodha, sana po ay magkaroon ako ng apo sa tuhod ngayong taon. Lumuhod ka at samahan mo akong magdasal. Tol, malapit ka nang mag-30, matanda ka na. Huwag ka nang masyadong mapili. Hindi ako mag-aasawa. Gawin mo ang gusto mo. Pero tulad noong 6 na taon ang nakalipas. Hindi ka magtatagumpay sa ganoong paraan ng pangagaw ng tao sa pangalawang pagkakataon. Ikaw. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti ng kaharian. Ang kabutihan ko ay napalitan ng reklamo. Talagang mapait ang kapalaran ko. Sana papalain ng batha si nanay na magkaroon ng malaking kayamanan at makahanap ng isang guwapong asawa na mag-alaga sa kanya para hindi na siya mahirapan. Nagpakita ang badha. Apo, dumating ka na. Apo, dumating ka na. Mabilis na dumating, mahal kong apo. Mas mabuting sumuko ka na, wala kang magiging apo. Tatay, Bakit ang bata na ito ay mukhang katulad ko noong bata pa ako? Ito. Paano kayo nagbabantay? Pinapasok ninyo ang isang bata. Patawarin mo po kami, Hari. Teka. Nagpakita ang bodha. Ipinagkaloob ng langit ang apo. Ang apo sa aking panaginip. Ganito ang hitsura niya. Ikaw, walang hiya, itinago mo sa akin. Ang isang malaking lihim. Ako. Lola, hindi ko pa nakikilala ang tiyuhin na ito. Pero gusto ko siya at gusto ko siyang maging tatay ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ay Hari Nalan, napakataas ang kanyang katayuan. Hinahayaan mo siyang maging stepfather mo? Ano naman ang hari? Tinatawag akong nanay ko na maliit na prinsipe. Ako. Ang bata na ito ay matapang talaga. Sun, ang tagapangasiwa, hindi na tayo nasa feudal na lipunan. Basta't may mabuting pagkatao, maaari siyang maging ang rina ng aming pamilyang maharlika ng Nalan.
May aksidente sa labas ng pintuan. Nasira ang tindahan ng kamote. Nanay, Ang tatak ng buwan. Ang eksklusibong tatak ng buwan ng pamilyang Maharlika ng Nalan. Paano ito nangyari? Maaaring ang babae noong 6 na taon ang nakalipas. Ano? 6 na taon ang nakalipas. Mabuti, akala ko hindi ito nagtagumpay. Akala ko naghanap ka ng palihim ng ibang babae. Ang pamilyang Maharlika ng Nalan ay mahirap magkaroon ng anak kaya akala ko. Sige, magaling ka talaga, ang isang malaking bagay. Hindi mo man lang sinabi sa akin, pag-usapan natin ito pag-uwi. Ano ang hinihintay ninyo? Hanapin siya. Kahit baliktarin ninyo ang buong templo, hanapin ninyo ang aking mahal na apo. Opo, Bilisan ninyo. Sex na. Hahayaan mo akong magbayad? Hindi ko pa sinasabi na ang iyong sirang tindahan ng kamote. Gasgas na ang sasakyan ko. Mahigit 3 milyon itong kotse, kahit magbenta ka ng kamote habang buhay. Hindi mo ito mabibili. Ikaw ang bumangga. At nakalagay dito. Bawal ang sasakyan. Lumabag ka sa batas. Sa mundo na ito, wala pang lugar na hindi. Mapupuntahan ni Sunwan. Pumunta ka kung saan mo gusto, pero bayaran mo muna ang tindahan ko ng kamote. 5,000. Sa itsura mong yan, 5,000. Kulang pa pambili ko ng tubig. Pero kahit itapon ko to, hindi ko ibibigay sa isang kaawa-awang katulad mo. Ibig sabihin, malakas at mayaman ang pamilya mo, no? Siyempre naman. Ako ang anak ng punong tagapamahala ng monarkiya. Kung ayaw mong magkagulo, umalis ka na. Kung hindi, papanawin ko kayo ng walang kabuluhang tindahan mo sa lungsod na ito. Ikaw, anak ng punong tagapamahala, sinira ang aming tindahan. Hindi lang ayaw magbayad, gusto pa kaming papanawin sa lungsod. Naku, natatakot ako. Sino kang bata ka? Nag-ingay ka diyan. kaming mag-ina, sa tindahang ito lang umaasa para kumita. Paano na ang aming buhay sa mga susunod na araw? Abuso yan ah. Sinira ang tindahan, ang yabang pa. Kailangan siyang i-expose. I-expose siya. Bilisan nyo, kunan natin siya. i-expose siya. Naku, malapit lang si Kuya Junyan. Huwag nating palabasin ang sitwasyon. Umalis ka. Nakakainis. Kaawa-awang tao, pera lang ang nakikita. Sapat na ba ito? Nakakainis talaga. Huwag nang kumuha. Salamat sa inyong lahat. Bukas, magbubukas ulit ang aming tindahan. Libreng inihaw na kamote para sa lahat. Sek. Jayanganan, ang galing ng pag-arte kanina. Kontrolado ang emosyon ah. Siyempre naman, lalaki si Anan. Palaging ipagtatanggol ang kanyang nanay. Kumusta? Nahanap na ba ang bata? Naghanap na kami sa buong templo. Wala pa ring bakas na maliit na prinsip. Tipunin ang lahat ng media. Magpapatawag ako ng pahayagang pangmonarkiya. Ang dugo ng pamilya ng hari ng Nalan ay hindi dapat umalis sa labas. Opo, Ang pamilya ng pagdadalamhati ay tumatagal na pagkakakilanlan ng Rina Dowager ng Estado ng Nalan ay nagpapahayag ng utos sa buong bansa. Hanapin ang apo ng monarkiya. 6 na taong gulang, may peklat na hugis kasuklay sa likod ng tainga. Ang sinumang may impormasyon, maaring humiling ng anumang kondisyon sa monarkiya. Lahat ng miyembro ng shadow team ng palasyo mag-alis. Bukod pa riyan, palakasin ang paghahanap sa mga tauhan sa pampublikong lugar. Lahat ng puwersa, hanapin ang maliit na prinsip. Alis! Anong ginagawa mo? Nanay, ano itong pulang-pula sa liko? Simula nang ipinanganak si Anan, nandyan na yung marka. Ang ganda, parang maliit na buwan. Hindi ko alam kung minana yan sa ama niya. Nakapasok siya sa palasyo at mukhang pamilyar siya doon. Baka magnanakaw. Nanay, Anan, nasa bahay ka lang, hintayin mo si nanay.
Oras na, kailangan kong pumunta sa kusina ng palasyo. Maghahatid ako ng inihaw na kamote. Pasensya na, ang tagal ninyong naghintay. Mainit-init na inihaw na kamot. Tikman ninyo. Boss Jiang, isang batch ang iniwan mo para sa amin. Karangalan talaga, alam namin ang haba ng pila sa stall mo. Alam namin yan. Kami naman, mga head chef ng kusina ng palasyo. Pinag-alan namin ng paulit-ulit, pero hindi namin magaya yung tamis, bango, at lambot. Paano mo nagagawa yan? Espesyal na reseta, hindi pwedeng ibahagi. Gets. Xiao Jiang, sa galing mo. Pwede kang mag-head chef ng sinapalasyo. Nga, Gusto nyo bang mag-resign? Mga pangahas, nag-usap kayo tungkol sa head chef dito. Siya na naman. Kayo, mga chef ng kusina ng hari. Kumakain kayo ng inihaw na kamote ng isang ordinaryong tao. Ang mukha ng hari. Pinapahiya ninyo. Ano na problema sa inihaw na kamote? Ang inihaw na kamot ko, number 1 sa buong kaharian. tama. Sikat talaga ang inihaw na kamote ni head chef Yiran. Sa labas, mahabang pila, hirap makabili. At 10 piso lang isa, mura at sulit. Ang mura, may daya yan. Hindi ba kayo natatakot masiraan ng tiyan? Ang mga kamot ko, pinili ng mabuti. Ang diskarte ko, mababa ang presyo, marami ang benta. Mga vendor na sikat lang, marami na akong nakita. Para lang sa benta, nilalagyan ng kung ano-ano. Napansin ko, mahilig ka talagang mang-away. Ano? CJ, kung sinasabi mong may problema ang inihaw na kamot ko, May sakit ka ba? Ako ang head chef ng kusina ng palasyo. Dito, ako ang masusunod. Mula ngayon, ikaw. At ang kamote mo, hindi na pwedeng pumasok dito. At kayo, kung kakain pa kayo ng kamote ng babaeng yan, lumayas kayo. Palayasin siya. hindi ka na nakatakot. Akala mo ba talaga na malambot lang ako? Ikaw, babaeng ito, nangahas kang hamunin ako. Ngayon pa lang, ipaparamdam ko sa'yo ang kapalit ng paglapastangan sa akin. Umalis kayo. Lahat, umalis kayo. Papatayin kita. Kuya Junyan. Ang hari. Parang pamilyar siya. Baka, siya ba yung lalaking noong 6 na taong nakalipas? Kasalanan ko lahat. Noon, abala pa ako sa kamote at takot na mahuli. Hindi ko man lang nakita ng malinaw ang mukha niya bago ako tumakbo. Impossible. Ito ang hari. Masyado lang akong nag-iisip. May magsasabi ba kung ano ang nangyari rito? Kuya Junyan, kailangan mong ipaglaban ako. Hindi kilala ang vendor na ito. Nagbibenta ng basurang inihaw na kamote. Nang ilantad ko lang siya, sinaktan niya ako. Ang hari, ang aking inihaw na kamote mula sa pagpili ng sangkap hanggang sa pagluto. Walang duda sa kalidad. Maaari pong tikman mismo ng hari. Kung talagang may problema, hindi na ako magtitinda ulit. Ng kamote. Hindi siya takot sa akin. Ang lakas ng loob mo, nangahas kang mag-alok ng maruming pagkain. Sa monarka ng Nalan. Kung may mangyari, 10 buhay mo ay hindi sapat. Dito. Opo, Kuya Junyan, ikaw. Marami na akong ginawang masasarap, hindi mo kinain. Lalo pa itong sirang kamote. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. masyadong nagpadala sa emosyon si Yiran ngayon. Napakapihikan ng hari sa pagkain. Wala ni isa sa mga royal chef ang nakapagbigay lugod sa kanya. At ang hari at ang head chef ay magkababata. Wala na malas si Yiran. Kahit na masarap ang aking inihaw na kamote, hindi ito sapat laban sa lahat ng dagdag na ito. Sana'y umalis na lang ako. Ang kamoteng ito. Hindi na dapat ipagpatuloy ang pagbenta. Sabi ko na, may problema ang kamoteng ito. Kuya Junyan, bakit mo kinain ang maruming ito? Duraan mo. Talagang tapos na. Sana hindi uso ngayon. Ang pagpatay sa buong angkan, di ba Anan? Hindi kita dapat idamay, inay. Pumunta sa Royal Kitchen. Mula ngayon, ikaw ang mamamahala sa pagkain ng palasyo. Ano? Ako. Sa Royal Kitchen.
Ang tamis sa loob ay hindi natutunaw, ang balat ay malutong ngunit hindi mapait. Ito ang pinakamahusay na paghawak sa sangkap at apoy. Wala sa buong kusina ng imperyo ang makakapantay sa kanya. Ang galing ng kamay. Hindi pwede. Sa kusina ng imperyo, ang mga pinakamahusay na chef sa buong bansa lang ang maaaring pumasok. Isang nagtitinda lang ng kamote. Bakit siya? Bakit siya? Gusto ko ang kamote. Kumikita ako ng 10,000 kada buwan sa kamote at naalagaan ko si Anan. Ang daming patakaran sa palasyo, ayaw ko doon. Secretary Zhu. Binibining Jiang, huwag mong maliitin ang sarili. Kung pipirmahan mo ang kontrata, 30,000 ang sahod mo kada buwan. 6 na insurance, 2 pondo, 16 na buwan na sahod. 30,000, 6 na insurance, 2 pondo. Sawa na ako sa kamote. Bukas na ako pwedeng magtrabaho. Kuya Junyan, kahit na swerte siya sa pagluluto ng kamote. Ang kusina ng imperyo ang may responsibilidad sa mga state banquet. Isang ordinaryong tao lang siya. Wala siyang kakayahan para dito. Ang kawali. Nagpapanggap lang. Ang mga hiwa sa state banquet ay napakakomplikado. Ang timing ng apoy ay kailangan eksakto hanggang segundo. Tulad mo, malamang hindi mo kayang maghiwa ng gulay. Nakaka-interes. Wow, ang galing naman niya. Hindi pa pahuli sa head chef. Nga, Ang 8 klasikong cuisine ng state banquet, tikman ninyo. Pakitang tao lang yan. Ang pagkain ginawa sa ganoong ikling oras. Malamang napakapangit ng lasa. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Ang wensi tofu, natutunaw sa bibig. Makinis at masarap. ang squirrel chef mandarin fish, malutong sa labas, malambot sa loob, tamang tamis asim. Mas masarap pa sa gawa ng head chef. Kayo. Nagsisinungaling ng basta-basta. Tagapamahalason. Ito ba ang itinuro ko sa'yo? Multahin ng isang taong sahod. Humingi ng tawad. Paumanhin. Matuwid pala ang hari. Binibining Jiang, 30,000 kada buwan, hintayin ka namin. Sa ganito, magkakaroon ako ng pera para sa gamot ni Anan. At may matitira pang 10,000. Ito ba ang taong napakapihikan sa pagkain? Dati, kalahating mangkok lang ang kinakain ng hari. Magaling ang luto. Anong ginagawa mo? Paumanhin. Akala ko anak ko na. Ano? 5 taon lang ang anak ko. Kapag kumakain, lagi nagkakalat sa bibig. Kanina, nang kumain ang hari. Parang siya. Bigla akong nagkamali sa isip ko, kaya... Sa bilang ng taon, dapat 5 taon na rin ang anak ko. Hari, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat iyon. Pwede mo akong parusahan kahit ano, pero ang trabaho ko bilang royal chef. Huwag mo sanang kunin ulit. Sa edad niya, maayos ba ang relasyon niya sa tatay niya? Ang ex-boyfriend ko, nagloko siya, iniwan kami ng anak ko. Nitong 5 taon, ako lang ang nagpalaki sa kanya. Ang tatay niya, kahit di ko alam kung sino ka, huwag mo akong sisihin. Wala akong magawa. Sobrang hirap talaga. Bastos. Nanay, bakit di ka pa umuwi? Uwi na ako, anak. Hari, mauuna na po ako. Secretary Zhu, magaling magluto ang taong ito. Pagbalik ng munting prinsipe, magugustuhan din niya siguro. Hari, pinag-utos na sa buong bansa ang paghahanap sa munting prinsip. Malapit na siyang makabalik sa palasyo. Nga pala, dumating na ang mga sugo mula sa Fifeng.
Kailangan na nating umalis. Tara na. Anan, Nanay, bakit ang tagal mong umuwi? May problema ba? may magandang balita ako sa iyo. Ako, napili akong maging royal chef sa palasyo. Ang sahod ko sa isang buwan, 30,000. Ang dami. Pwede na ba tayong bumili ng maraming masarap na pagkain? Pwede na tayong bumili ng candy squares, grilled sausages, at chocolate. Siyempre, sobra-sobra pa, di mo maubos. Ang galing. Nanay, ang galing mo talaga. Nanay, tingnan mo, limited edition na robot toy. Nakita ko sa mahal iyon, daan-daang libo isa. Ang dami pala dito. Mga branded at custom-made ang mga damit na ito. Milyon-milyon ang isa. Ingat, mga regalo ito ng Queen Mother para sa munting prinsan. Kung mabasag ito, habang buhay tayong magbabayad. Ang munting prinsipe. May anak na pala ang hari. May anak din ang gwapong tito, mas bagay pa kay nanay. Inutos ng Queen Mother, gibain ang buong hardin ng palasyo. Gawing exclusive playground para sa munting prinsa. Kailangan matapos sa isang araw. Kayo ang mga pinuno ng mga top kindergarten sa bansa. Siguraduhin mabibigyan ang munting prinsip ng pinakamahusay na edukasyon. Totoo nga, may mga ipinanganak na prinsipe. Ang sarap maging prinsipe. Ano naman yon? Paglaki ko, bilhan ko ng mas malaki at mas magandang mansion. Halika na. 50 oras, 36 na minuto, 22 segundo na. Hindi pa rin nahahanap ang aking minamahal na apo. Huwag kayong mag-alala, Inang Reyna. Ipinapasara na ng hari ang buong palasyo. Mahahanap din natin ang prinsa. Sana tulungan ako ng bodha na makita agad ang aking minamahal na apo. Sana ngayon na, sa sandaling ito, magpakita siya. Minamahal na apo ko. Nagkakamali po kayo, Inang Reyna. Ang munting prinsa, anong ginagawa niya sa palasyo? Tama ka. Baka nagkakamali nga ako. Saan nga ba? Ang aking minamahal na apo. Ayos lang po ba kayo, Inang Reyna? Dalhin ko na kayo sa ospital. Aking minamahal na apo. Halika, pumunta tayo sa kusina ng palasyo. Hindi na kailangang pumunta sa kusina ng palasyo, Chef Jiang. May magandang pagkakataon akong ibinigay para sa'yo para maging bida. Anan, pumunta ka muna sa kusina ng palasyo at hintayin mo ako. Halika na. Sugo, ito ang aming kusina ng palasyo. Ang pinakamahusay na chef dito, si Jiang Yiran. Siya ang magluluto ng pagkain para sa inyo ngayon. Salamat sa inyong pagtanggap, Hari. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa masasarap na pagkain ng Nalan. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong matikman ito. Natutuwa ako kung nagustuhan nyo, Sugo. Hari, si GNG Jiang Ai. Baguhan lang sa kusina ng palasyo sa ganitong mahalagang okasyon. Mas mabuting si Chef Son ang magluto. Papalitan natin siya. Hindi na kailangan. Inaasahan ko rin ang kanyang pagluluto. Napakagandang pagkakataon para sumikat. Bakit niya ito ibibigay sa akin? May plano ito. Sage na. Ganun pala. Naglalagay ka ng problema sa mga sangkap, ang galing mo. Jiang Yiran, ito ang sugo mula sa Fifeng. Unang pagbisita niya at napakahalaga ito. Para sa ating dalawang bansa. Huwag mong sasayangin ito, kung hindi. Alis ka na sa kusina ng palasyo. Ginagawa mong biro ang ganitong mahalagang okasyon, ang galing mo. Pero, hindi ko bibigyan si Chef Son. Ganito lang ang mga sangkap, ano kayang maluluto mo? Ang sugong ito ay eksperto sa pagkain at napakapili sa lasa. Wala ka na. Tapos na. Subukan ninyo po, Sichuan pepper cake. Mas masarap kapag may lemon sauce. Akala ko may kaya ka. Nagsisimula ka na lang pala ng weird na pagkain. Mapait at maasim, siguradong susuka ang mga tao. Nakakain na ako ng daan-daang uri ng keke. Pero itong paraan na ito ay wala pa akong narinig. Espesyal na pagkain ba ito sa Nalan? Sa Nalan namin, wala kaming ganito.
Wala kaming ganitong bagay, MS Jiang. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Sige, subukan mo, Special Envoy. Jiang Yiran, ang kahihiyan na dala mo. Hindi lang mukha ng nalan ang napahiya, pati relasyon ng dalawang bansa. Hintayin mong mapalayas ka sa palasyo. Ang Sichuan pepper cake na may lemon sauce, tunay na napakasarap sa mundo. Mali ka, Special Envoy. Dapat hindi ba ito? Napakapait at hindi kayang lunukin. Hindi. Matamis ang cake pero may anghang, sariwa ang lemon. Magaan sa pakiramdam, hindi nakakaumay, may kakaibang lasa. May ganitong talento ang hari, bakit pa mag-aalala sa pag-unlad ng palitan ng kultura ng pagkain ng dalawang bansa? Ikinagagalak ko na nagustuhan mo. Wow, nagawa ni Yiran ang Sichuan pepper cake. Ito ay isang paraan na hindi ko maisip sa buong buhay ko. Napakagaling magluto ng nanay ko. Napakagaling ni Yiran. Ang anak niyang si Anan ay napakaganda rin. Halika, bigyan kita ng egg tart bilang gantimpala. Salamat, kuya. Allergic si Anan sa itlog. Hindi pwede kumain ng egg tart. Pwede ba akong uminom ng juice? Siyempre pwede. Sa iyo na ang isang basong ito. Umalis ka diyan. Anan, okay ka lang ba? Jefferson, ano ang ginagawa mo? Jiang Yiran, huwag mong isipin dahil sa maliit mong tagumpay ay wala ka ng disiplina. Paano nagawang galawin ng anak mo ang mga gamit sa kusina ng hari ng basta-basta? Chef, isang baso lang ng juice. Tumahimik ka. Hindi pa kita sinusumbong. Lumabas ka. Lahat ng gamit sa kusina ng hari ay pag-ari ng Maharlika. Kahit ipakain sa aso, hindi dapat hawakan ng mga ordinaryong tao tulad ninyo. Sunwan, hindi ka ba nag-toothbrush kaninang umaga? Ang baho ng bibig mo. Wala ngayon kahit isang inumin. Sa kusina ng hari, hindi namin inumin. Talagang ang anak ng ordinaryong tao. Mahilig sa maliit na pakinabang. Jiang Yiran, hinayaan mong magwala ang anak mo. Nasira ang gamit ng Maharlika. Parusahan ka sa paghuhugas ng lahat ng kagamitan sa kusina sa loob ng isang buwan. Ikaw ang nagbasag ng juice. Bakit ang nanay ko? Ang parurusahan? Mukhang nainggit ka lang sa nanay ko. Dahil mas masarap magluto siya kaysa sa iyo. Masamang babae. Ikaw, bata, nangahas kang magmura sa akin? Sek, mahilig ka palang kumain, di ba? Salamat sa iyong pag-asikaso, hari. Ang pagkain ng nalan ay tunay ngang kilalang kilala. Nakakasaya talaga. Sana ang pakikipagtulungan ng ating dalawang bansa ay kasing perpekto at maayos ng masarap na hapunang ito. Siyempre, isang karangalan para sa Fifeng Kingdom ang makipagtulungan sa Nalan Kingdom. Paano ito nangyari? Wala man lang mga sangkap. Sa ganitong kalagayan, si MS Jiang ay nakagawa pa ng Sichuan pepper cake. Talagang kahanga-hanga. May talaga siyang magbigay sorpresa. Tungkol kay Sunwan, pumunta tayo sa Imperial Kitchen. Sunwan, bitawan mo. Anan, ayos ka lang ba? Nanay, Sunwan, baliw ka ba? Allergic si Anan sa itlog, pwede siyang magkahika. Magkakasakit lang sa pagkain may itlog. Abay, mababang uri talaga. Marangyang sakit. nanay. Anay, ayos ka lang. Nandito ang nanay mo. Mga tauhan, kunin ninyo ang kanyang gamit. Sunwan, ibalik mo sa akin iyon. Ikaw, Jiang Yiran, huwag mong isipin na makakatakas ka sa parusa sa pagpapanggap ng anak mong may sakit. Panaginip mo lang iyan. Ikaw. Anan, dadalhin ka na ng nanay sa ospital. Hulihin siya. Bitawan. Nanay, Sunwan, hindi ko talaga kailanman. Ipapanganib ang buhay ng anak ko. nanay. May hika si Anan, pwede siyang mamatay talaga. Ganoon ba? Gusto kong makita kung paano siya mamamatay. Alam ko, galit ka dahil naging Imperial Chef ako. Hindi na ako magiging chef, pakawalan mo na ako, pwede ba? Nanay, Anan, huwag kang matakot, aalis na tayo ng nanay mo. Sana noon pa.
Pero nagbago na ang isip ko. Gusto kong panoorin kayong nag-alala. Nakakatuwa talaga. Sunwan, nagkamali ako. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Huli na. Sasabihin ko sa iyo, sa palasyo, ako ang hari. Kapag nilabanan mo ako, dapat kang magbayad ng napakalaki. Ikaw, Anan. Sunwan, sobra ka na. Kung may mangyari man kay Anan, sasabayan kita hanggang sa huli. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ikaw, Anan. Tumigil ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na mang-api sa loob ng palasyo? May hika si Prinsipe Anan. Tulungan mo siya. May hika si Prinsipe Anan. Tulungan mo siya. Ang galing ninyong mag-ina umarte. Narito na si Kuya Junyan. Nagpapanggap ka pa rin kawawa. Sunwan, mas mabuti pang ipagdasal mong walang mangyari kay Anan. Kung hindi, isasama kita sa hukay. Babae ka, nangahas kang manakit sa akin? Huminto ka. Kayo ang mga gwardiya ng palasyo. Ang pagbabantay sa palasyo ang inyong tungkulin, ngunit tinulungan niyo siya sa pagpatay. Ang lakas ng loob ninyo. Panginoon, nagkamali kami. Kung kayo ang nagpasa. Lakad, bilisan nyo. Nagkamali kami. Mukhang hindi sapat ang huling parusa sa iyo. Kaya't nagpupumilit ka pa rin. Kuya Junyan, sila ang kumain ng walang paalam. Ng pagkain mula sa kusina ng hari. Gusto ko lang, turuan sila ng tamang asal. Ang aking palasyo, kailan naging tungkulin mong magturo ng asal? At kailan pinayagan kitang mandaya sa mga sangkap sa piging para sa mga dayuhan? Hindi ako. Kung hindi, paano siya nakagawa ng keke na may paminta? Kakayahan niya yon. At kung iba ang gumawa, malamang nasira na ang piging. Mula ngayon, alisin ko ang tungkulin mong punong tagapagluto, Sunwan. Huwag kang lalapit sa palasyo. Opo, Kuya Junyan, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magluluto ako ng masarap para sa munting prinsip bilang kabayaran. Ang pagkain ng munting prinsipe, ako na ang bahala. Hindi ikaw, taong may masamang hangarin. Umalis ka. Jiangiran, babae ka. Dahil sa'yo, hindi kita palalampasin. Mahal na rin ang ina, sabi ng manggagamot, labis na galit ang dahilan. Kailangan mong maging masaya. Hindi pa nakikita ang aking minamahal na apo. Wala akong gaanong kasyahan. Doktor, pakiusap, iligtas niyo ang aking anak. Ano ang nangyayari sa labas? Tingnan mo. Opo. Ano ang nangyari? Si Sunwan, dahil anak siya, ng punong tagapamahala ng pamilyang Maharlika. Talagang lumalala na ang kaguluhan. Tara, tingnan natin. Rina ina. Kumusta na ang bata? Buti na lang naagapan. Binigyan ko na siya ng iniksyon. Uminom lang ng gamot sa loob ng 2 araw. Okay na siya. Pasensya na sa nangyari ngayon. Pinarusahan na ni Junyan si Sunwan. Hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa palasyo. Maraming salamat, Reyna Ina. Nanay, Anan, Rina ina. Kung wala nang ibang problema dito, baka pwede na tayong umuwi. May kausap ka pang asawa ng punong ministro. Sige, alagaan mo ng mabuti ang bata. Huwag mong isipin ang lahat ng gastos. Tara na. Anan, kumusta ang pakiramdam mo? Kung may mangyari ulit na ganyan, magtago ka. Alagaan mo muna ang sarili mo, alam mo? hindi pwede yon. Kailangang protektahan ni Anan si nanay. Kawawang bata. Kung ang aking mahal na apo ay ginanyan, papatayin ko ang buong pamilya nila. Kailangan kong mahanap agad ang bata. Tara. Hari, hindi pa kayo kailanman nagpakita ng ganoong pagmamalasakit sa isang bata. At personal pa kayong dumalaw. Mukhang espesyal sa inyo si Jiang, ang tagapagluto. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dapat kong asikasuhin ang lahat ng nangyayari sa palasyo. Salamat sa Ginoong Komandante, siya ang sumaklolo sa amin. At pinarusahan ang masasamang tao. Nanay, ano sa tingin mo kung si Hari ang maging tatay? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Hari yon.
Taong hindi natin makakasalamuha sa walong buhay man. Sa buhay na ito o sa susunod, kaming dalawa, ay hindi pwedeng magkatuluyan. Hari, hindi ba't dadalaw kayo sa bata? Hindi ko na kailangang pangunahan ang mga bagay na hindi ko naman dapat pakialaman. Salamat sa pagligtas niya sa iyo. Mag-iisip ako ng paraan para pasalamatan siya. Pero huwag mo nang ulitin ang mga sinabi mo, naiintindihan mo. Kung hindi, papaluin kita. Buti na lang hindi nalaman ni nanay na hinahanap ko siyang magiging tatay. Kung hindi, wala na ako. Salamat pa rin kay Hari sa nangyari ngayon. Ito ang mga paborito kong lutuin. Siguradong magugustuhan niya. Hari, nandito ba kayo? Kapareho ng kay Anan ang marka. Siya kaya ang lalaki noong 6 na taon ang nakalipas. Huwag, tingnan ko lang ulit. Bastos, Hari, ano ang nangyari? Nag-curl lang ako. Pupunta ulit ako. Jayangiran, anong ginagawa mo? Hari yon. Siguro nagkakamali lang ng tingin kanina. Pasensya na, hindi ko sinasadya na hubarin ang damit mo. Nabigla lang ako kaya hindi ko napigilan. tumahimik ka. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Tandaan mo, wala tayong koneksyon. Huwag kang mangarap sa mga bagay na hindi mo makakamit. Sinusumpa ko, hindi ko yan naisip kahit kailan. Nandito lang ako para dalhan ka ng hapunan. Hindi ako gutom, lumabas ka. Ito, spicy shrimp na ginawa ko gamit ang sariling recipe. Tingnan mo na. Ayoko, hindi. Subukan mo na. Kapag kinain mo, ibig sabihin may pag-asa pang mapatawad. Dapat mapasaya ko ang hari ngayon para makabawi. Ito naman, bread crab na pinili ko ng personal. Masarap at sariwa, walang amoy. Ako na ang maglalagay. Ito, coconut wine na gawa ko, mabango at hindi nakakalasing. Siguradong gugustuhin mo pang uminom ulit. Pupunasan ko. Kukuha ako ng tissue. Huwag ka nang mag-alala, umupo ka at kumain ka rin. Hindi ako gutom, iinom lang ako ng tubig. Iyon ay alak. Okay lang, malakas ang alak ko. Isang baso pa lang, lasing na siya. Hindi ako lasing. Mabuti naman. Anak, bakit nandito ka? Pero bakit ang laki mo na bigla? Secretary Zhu, itapon mo siya. Tumayo ka. Anan, alam mo ba, noong buntis ako sa'yo. Sobrang saya ko. Pero hindi ko masabi sa lola at lolo mo, baka mag-alala sila. Kaya, mag-isa kong pinalaki ka. Palang pala, mag-isa niyang pinalaki ang anak. Hindi ko inaasahang magkakahika ka, pero hindi ka umiyak o nagreklamo. Pasensya na anak, ang dami mong pinagdaanan. Yung tatay mo? Kahit hiwalay, dapat nagbibigay ng sustento. Sino ba ang lalaking iyon? Noong 6 na taon na ang nakalipas, naghatid ako ng gulay sa palasyo, tapos nakilala ko siya.
Sabi mo, nakapunta ka sa palasyo 6 na taon na ang nakalilipas. Anong palasyo? Sabi ni Anan, balang araw, magbibigay siya ng bahay na mas malaki pa sa palasyo sa akin. Nababaliw na ba ako? Naniniwala pa ako sa sinabi ng isang lasing. Anan, pasensya na sa iyo, anak. Hindi kita nabigyan ng magandang buhay, pero mahal na mahal kita. Talagang mahal na mahal kita. Anan, ang aking baby. Secretary Zhu. Itapon mo siya. Talagang matapang si Miss Jiang, siguro. Tatawagin na kitang prinsesa sa hinahara. Halika na, umalis na tayo. Hindi ba't pinaglilingkuran ko ang hari sa pagkain? Bakit ako nasa bahay? Ininom ko ang alak na para bang tubig, pero mabuti naman akong uminom. Siguro wala naman akong ginawa, di ba? Ma, huwag mong kalimutang kumain ng almusal. Pasok na ako sa eskwela. Swerte ko talaga, ako si Jiangiran. May ganitong anak na marunong magluto at maglaba. At hindi nakikipag-away. Parang anghel. Hoy, nanay ni Anan, halika kaagad. Si Anan sa eskwela, nakipag-away sa iba. Ano? Anan, malamig ba? Nasugatan ka ba? Pasensya na, managkagulo ako. Jiangiran, ang pamangkin ko ang nasugatan. Nanay ni Anan, ganito ang nangyari. Nawawala ang toy car ni Joshua. Sinasabi niya si Janan ang kuha. Kaya nag-away sila at nahulog sa tubig. Limited edition yon, paborito ko. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya kukuha. Nang hindi sa kanya. May sisisi o saksi ba dito? Wala, kaya mahirap ito. Kaya kailangang lahat ng bata ay manatili sa silid-aralan hanggang malinawan ang nangyari. Anong investigasyon pa? Magnanakaw at bagbugero ang anak mo. Talagang masamang ugali mula sa pagkabata. Sunwan, magpatunay ka. Maraming bata sa klase. Bakit mo sinisiraan ang anak ko? Dahil wala siyang ama. Walang nagtuturong bata. Natural na sinungaling at magnanakaw. Tama. Hari, dumating na ang almusal ninyo. Hindi ito ang luto niya. Nasaan siya? Nag-leave si Miss Jiang. Parang ang anak niya. Nakipag-away sa eskwela. Kunin mo ang record ng batang yon. Tingnan ko. Parang hindi siya ang tipo na nangunguna sa gulo. CJ, Kung hindi mo kaya magsalita, nang maayos ang bibig mo. Hindi ako mag-aatubiling. Ako mismo ang mananahin nito. Nasaktan kita. Nag-imbestiga ako. Anak ka sa labas. Ano pa ba kundi bata? Tingnan mo yang. Malandi mong itsura. Malamang di mo alam kung sino ang ama. Huwag mong insultuhin ang nanay ko. Kaya pala si Jiang Anan, laging nanay ang sumusundo. Wala pala siyang tatay. Ano naman kung walang tatay? Sapat na ang nanay ko. Ang nanay ko ang pinakamabuting nanay sa mundo. Pero sabing nanay ko, ang batang walang tatay ay walang disiplina. Masamang bata. Ikaw ang nagnakaw ng model ko. Guro, ang batang galing sa maruming pamilya at may masamang ugali. Dapat palayasin. Baka mahawa pa ang ibang bata. Kaya nyo bang panagutan yan? Di ako makikipaglaro sa batang walang tatay. Masasamang bata lang ang nakikipaglaro sa kanya. Ayaw ko nga. Mas masaya akong mag-isa. Anan, ang pag-ugali ang basehan ng disiplina. Hindi kung may tatay o wala. Ang tulad mo, nagbibintang ng walang basehan. Sa isang bata, ang tunay na walang disiplina. Jiangiran, walang saysay ang pagmamaktol mo. Alis iyang batang yan. Ngayon din lumabas ka. Hanggat nandito ako, walang makakapahamak sa anak ko. Huwag ninyong apihin ang nanay ko. Sus Mariosep, nangangagat ka? Gusto mong mamatay? sinong nagsabing walang tatay?
Ako ang kanyang ama. Ako ang kanyang ama. Ang guwapo ng tito. Pero sana di niya ako makilala. Kung malalaman ni mama na hinanap kita para maging tatay ko, siguradong mapapalo ang puwet ko. Mahal na hari, ilang minuto pa para makuha ang datos. Ako na ang pupunta. Kapag nakita na ang munting prinsipe, matututo akong makisama sa bata. Kuya Junyan, paano siya magiging anak mo? Nagsisinungaling ka. Di ako naniniwala. Tatay, nandito ka na. Miss na miss kita, Anan. Pamilyar ang boses na yon. Kapag kasama ang tatay, walang makakaapi sa'yo. Siya talaga ang munting prinsipe? Ang munting prinsipe. Anan, bumaba ka. Mahal na hari, ano po ang ginagawa ninyo? Baka magkasakit ka. Manatili kang tahimik. Ako ang maghahatol ng katarungan. Napakasamang babae mo. Ikaw pala ang babaeng nanukso kay Kuya Junyan 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw pala. Tumigil ka. Secretary Zhu. Halughugin, kahit sulok-sulok huwag palampasin. Halughugin. Opo. Patingin po ng bag ninyo. Hindi pwede. Personal yan, huwag mong galawin. Modelongkots ko, bakit na sa'yo, tita? Tumahimik ka. Ikaw pala ang magnanakaw, tapos isinisi mo pa kay Anan. Grabe ka. Hindi ako. May nagplant lang. Sa bata pa, gumamit ka ng ganitong kalaswaang paraan. Sunwan, kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Ikaw. Dalhin niyo yan. Sundin ang batas, bigyan ng mahigpit na parusa. Kuya Junyan, huwag po kayong ganyan. Ilabas siya. Kuya Junyan, huwag po. Kuya Junyan. Ang daming rare na modelong kotse. Eto, sa magazine ko lang nakita to, ang astig. Ito yung pangarap kong modelong makuha. Anak ng hari, lahat ng gusto mo'y makukuha mo. Siyempre, hindi magnanakaw. Ito, bilang pasalubong sa inyo. Salamat po, Hari. Kuya Anan, Hari pala tatay mo? Ang galing. Kapag may nagsabi pang walang tatay yan. Kami na bahala sa kanila. Ang tatay ko, pinakamagaling sa buong mundo. Parang tunay na mag-ama. Rina ina, naayos na po ang pagtuturo. Kailan po pwedeng magsimula? Anong simula? Di ko pa nga nakikita ang aking apo. Eto na lang. Sombrero na lang ang natira. Hala, di ba to sombrero ng eskwelahan namin? Ano? Tiyak ka ba? Logo ng Between Kindergarten 2. Mga estudyante ng seksyon 2. Salamat sa Diyos. Natagpuan ko rin. Ang prinsip, sa eskwelahan namin pala nag-aral. Anong karangalan? Pero, wala ba kayong larawan? Hahanapin ko na siya. Wala, pero naisaisip ko na. Ang itsura, iguguhit ko na lang. Eksaktong eksakto. Tapos na, hanapin nyo na. Paano to? Di naman kita itsura eh. Ha, di nyo makita. Mga walang silbi. Sige, ako mismo ang hahanap. Ray, salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Anan. Masaya na siya sa kindergarten.
Ayos lang. Ako rin may anak. Di ko alam kung naranasan niya ang ganitong hirap. Re, napakabuti at makatarungan ninyo. Siguradong ang ina ng munting prinsipe ay napakabuting tao rin. Aalagaan niya nang maayos ang munting prinsipe. Pero habang hinahanap pa ninyo siya, baka magkamali ng akala ang mga tao sa nangyari ngayon. Nag-aalala ka pa para sa akin, Jayang. May paraan ako. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman kung may paraan. Aalis na muna ako. Walang alis. Lola, Anak, ang tagal mong hanapin ang bata. Ako pa ang kailangang kumilos. Apo, narito na ang iyong lola. Hindi. Ano na nangyari kay Anan? May sipon. Secretary Zhu, ihatid mo sila. Opo, Ri. Ayos lang ako. Makati lang ang ilong. Matapang na lalaki si Anan. Tiyong, anong nangyari? Ri, masakit ang tiyan ninyo at wala pa kayong kinain. Bibili ako ng pagkain. Ayos lang. Tiyong, ito ang ubi keke ni Anan para sa'yo. Masarap. Alam ko, gusto mo rin ng ubi cake. Pareho tayo ni Anan, may taste. Batang to. Ano ba to? Pa silang magkakapamilya. Nababaliw na ata ako. Hindi ito ang aking apo. Nasaan na ba siya? Wala na ba? Wala na. May bata doon. Bilisan mo. Lola, Bilisan mo. Tanggalin ang mask niya. Anan. Anan, ayos ka lang ba? Anan! Sandali, di pa siya na-check. Check pa. Nakita mo nang himatayin ang bata. Walang kasing lupit nito. Ang batang ito, masyadong interesado sa anak ng iba. Mukhang natutunan na niya kung paano maging mabuting ama. Hala, nasaan na siya? Hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang apo ko, Reyna. Nasuri na ninyo ang lahat ng bata sa pangalawang klase. Parang ako pa ang nagpalayas. Tulog na si Anan. May isa pa akong bahay malapit sa kindergarten. Doon na kayo tumira kasama ang bata. Hindi na kailangan. Maganda na ang bahay na ito. At salamat sa pagdala mo sa kanya sa ospital kanina. Espesyal ang katawan niya, delikado kapag nagkalagnat. Anong nangyari sa iyo? May lagnat ka. Nakapangahas ako na ipasuot sa hari ang damit niya, kasalanan talaga ito. Hoy, Secretary Zhou, may lagnat ang hari sa bahay ko. Sundo mo na siya. Sage, Ginaw ang ginaw. Kapag nagkalagnat, parang si Anan din, hindi pwede ito. Hindi pwedeng magkaroon ng problema siya dito sa akin.
Ito ang espesyal na salabat na hinaluan ng gamot para kay Anan. Gagaling ka pagkatapos uminom nito. Hindi ito mapait. Parang si Anan din, kailangan pang aliwin para uminom ng gamot. Isa pa. Dapat gagaling ka na agad pagkatapos uminom ng salabat. Kung may problema talaga, hindi na ako magtitinda. Nang kamot ulit. Hindi siya takot sa akin. Jiang Yiran. Ngayong kinainteresan mo ako. Huwag ka nang umalis. Nanay, bakit ikaw rin ay may sipon? Huwag kang makialam sa mga bagay ng matatanda. Tingnan natin kung gaano kagaling ang bagong kusinero ng hari. Nakita ko na ang pinakamahusay na chef sa buong mundo. Mengkinyan, bakit nandito ka? Ranran, sabi ko kung bakit mahilig ang pinsan ko. Sa pagkain ng kusina ng hari, ikaw pala ang bagong kusinero. Pinsan. Pinsan mo pala ang hari. Akala ko sabay tayong maghihirap. Bakit may connection ka pa sa hari? Hindi naman, magkapatid ang lolo ko at ang Rina. Magpinsan kami ng hari. Iwan muna natin yan, yakap muna. 6 na taon ako sa abroad, namiss kita. Nanay. Sino ang tito na ito? Mama. Anan, ito si Tito Meng. Pinakamataling kong kaibigan noon ng high school si Mama. Mengkinian, ito ang anak kong lalaki. Jayang Anan. Kumusta? Tito Meng, ako si Jiang Anan. Ako ay 5 taong gulang na. 5 taon? So, 6 na taon na ang nakalipas. Pero, Jiang Yiran, wala akong narinig na may nililigawan ka. 6 na taon na ang nakalipas. Noong naghahatid ako ng gulay sa palasyo, ay humila sa akin papunta sa balkonahe. Tapos hindi ko alam kung sino siya. Kapag nahuli ko kung sino ang lalaking ito, papatayin ko talaga siya. Ito ang kutsilyong ginamit ni Chef Wu. Para pala kay MS Jiang. Masisiyahan siya nito. Siya ang hinir kong royal chef. Natural lang na ang pinakamagandang kutsilyo ang gamitin niya. Ranran, kapag tiningnan mong mabuti ang batang ito, mukha siyang medyo katulad ko. Anan, dahil wala kang tatay, edi, ako na ang magiging tatay mo. Tawagin mo akong tatay. Mengkinian, ano ba ang kalokohan mo? Kuya, ipapakilala ko siya. Ito ang pinakamatalik kong kaibigan nung high school. Ranran, huwag mo siyang apihin sa hinahara. Kaklase sa high school, 6 na taon na ang nakalipas, at yung sinabing tatay, baka si Ji Meng ang ex-boyfriend ni MS Jiang? Wang, dumating ka ba ngayon para kumain ng isang bagay? Hindi siya kakain, ako ang kakain. Gusto kong kumain ng ginawa mong EB cake. Sumama ka sa akin. May kailangan si Lola sa'yo. Halika na. Paalam, kuya. Ito ang regalo ni Wang para sa inyo. Tingnan natin kung ano ito. Pokong. Ang kutsilyong ginamit ni Chef Wu. Ito ang kutsilyong.
Pinapangarap ng lahat ng chef. Pero, hindi ba't sinasabing nawala na ito? Mama, bigla kong naramdaman na magkakaroon ako ng dalawang tatay. Pero mas gusto ko si Wang ng kaunti. Ano ba ang sinasabi mo? Mag-aral ka na. Lola, miss na kita. Baka makabalik at mag-iwang ng birthday mo. Inapos ko ng maaga ang lahat ng klase ko. Ang sweet mong bata. Matanda ka na. Dapat may girlfriend ka na. Huwag kang tularan ang pinsan mo. Lola, meron akong gusto. Kaya ako umuwi para siya ang ligawan. Sino yung babae? Si Jiang Yiran ang pangalan niya. Si Jiang, ang royal chef. Sigurado akong nakita mo na siya. Ayos lang. Yung mesa, hindi stable. Mabuting babae si Jiang. Kung gusto mo siya, imbitahin mo siya sa birthday party ko. Salamat, Lola. Pero yung pinsan ko, kapag kumilos, laging may malaking epekto. Nahanap na ba ang maliit na prinsip? Hindi ko alam kung bakit, tuwing may balita. Wala naman pagdating doon. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Nababahala na ako. Pero pwede tayong magsimula sa babae, noong 6 na taon ang nakalipas. Pinsan, saan mo nakilala yung babae? Sa palasyo. Mahal na hari, marami pang dapat aprubahan para sa birthday celebration. Lola, asikasuhin ko muna ito. Hintayin mo na lang ang party. Sek, Lola, alis na rin ako. Sasabihin ko kay Ranran ang magandang balita tungkol sa birthday party mo. Sek. Pumunta sa birthday party ng Reyna. Ayoko. Malaking selebrasyon ang ika-negatibo, 70 birthday ng Rina. Lahat ng mga dalaga gustong pumunta. Pumunta ka na lang para mag-enjoy. Ayoko sa mga ganoong okasyon. Ikaw, Anong ginagawa mo? walang bakas ng lalaki. Mabuti. Ano ito? Nako, nakalimutan ko, nandito pa pala ang damit ng hari. Jiang Yiran, kailan ka nagkaroon ng ibang lalaki? Maganda ang tela ng damit ng lalaking ito. Pa-customize pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ibigay mo sa akin. Hindi. Perpekto. Nasira na ang damit. Mengkinyan, lumabas ka. Lumabas? Ranran, tandaan mong pumunta sa party. May sorpresa ako para sa iyo. Ang mahal siguro ng damit na ito, no? Hindi naman kaya niya ako papagbayarin. Nanay, huwag kang malungkot. Sabi ng kaklas ko, yung mga damit ng pamilyang Maharlika. Isang beses lang isinusuot, tapos itinatapon na. Totoo ba yan? Sa tingin ko, dapat kang pumunta sa handaan. Kung hindi, baka isipin ng Reynang ina na hindi mo siya pinapahalagahan. Pero, Halika, pipili ako para sa'yo ng pinakamagandang damit. Siguradong bubulag yan sa lahat. Lalo na, bubulag yan sa mga matang gwapo ni Tio. Galit kaya sa akin si Ranran? Kaya hindi siya pumunta? Hindi ba yan ang bagong tagapagluto sa palasyo? Bakit ang ganda-ganda niya ngayon? Nga. Ranran,
Ang ganda mo talaga. Siyempre, inayos ako ni Anan kaya maganda. Reyna ina, ito po'y aking ginawa ng sariling kamay. Sana po'y hindi ninyo ito itatakwil. Ang ganda at ang galing ng mga kakanin na ito. Tagapagluto Jiang, mabuti kang tao. Ang batang si Pinyan, mahirap talagang pakisamahan. Sa hinaharap, sana'y pagtiyagaan mo siya. Ito po'y regalo ko para sa'yo. Reyna ina, kayo po ang may kaarawan, paano ako makakatanggap ng regalo? Hindi ko po ito matatanggap. Kung ibinigay sa'yo ni Lola Ina, tanggapin mo na. Espesyal na pulseras ito ni Lola Ina para sa puno ng pamilyang Meng. Ranran, kung tatanggapin mo ito, akin ka na. Kitang-kita naman na napakamahal ng pulseras na to. Ang yaman talaga ng Reynang ina. Dumalo lang sa handaan ng kaarawan, may ganito pang mamahaling kapalit na regalo. Anong ginagawa mo? Nasira yung pulseras. Sa tingin ko naman, maayos pa. Ayos lang, Ranran. Pag naayos na ito ng pinsan ko, ibibigay sa'yo. Ang pera ko. Jianiran, alam mo ba? Kung ano ang ibig sabihin ng pulseras na yan? At tatanggapin mo ka? Nasa puso mo pa ba siya? Naririnig ko, oras na para sa sayawan. Matanda na ako, hindi na kaya sumayaw. Kayong mga kabataan, magsaya kayo at sumayaw. Magandang binibining Jiangiran. Maaari bang makasayaw? Hari, nice kong makasayaw sa inyo. Tinanggihan ako ng hari. Sa isang tagapagluto siya sa sayaw. Hindi lang yan, yung dalawang pinakamagandang lalaki dito. Parehong gusto siyang makasayaw. Ano ba ang meron sa kanya? Pinsan, alam kong mahilig kang kumain. Ang luto ni Ranran. Nag-aalala ka sa kanya, pero si Ranran ang inimbitahan ko. Alagaan ko siyang mabuti. Naiintindihan ko ang pagpapakita ni Mengkinian. Ano ba tong ginagawa ni Wang? Nag-imbita na ba muna? Tapos sasabihin hindi ako karapat-dapat? Halika rito. Ayos, Ranran. Alam kong ako ang pipiliin mo. Kuya, hanap ka na lang ng ibang makakasayaw. Tigil na, alis na tayo. Aalis na ako, kuya. Masaya ako, Ranran, na nakasayaw ako sa'yo ngayon. Tapusin na lang natin to, dapat hindi na lang ako pumunta. Tinanggap mo ang kanyang pulseras. At sumayaw ka pa sa kanya. Jianiran, gusto mo ba talagang magbalikan sa kanya? Alam mo ba, Ranran, nitong 6 na taon, palagi kitang iniisip. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Gusto kitang alagaan habang buhay. Mengkinian, ano ba tong ginagawa mo? Tumayo ka na. Ranran, pakasalan mo ako. Wang, pakawalan mo ako. Bakit? Kanina, mas gusto mo pa siyang piliin kaysa sa akin. Iba kayo, eh. Matatakot akong piliin ka. Nakakahiya naman yon. Tama. Iba nga kami. Nakalimutan mo na ba? Kung paano kanya iniwan 6 na taon na ang nakalilipas. Iniwan ako. Nag-abroad lang siya para sa mas magandang oportunidad. Paano naging pag-iwan yon? Hindi ko inakala. Madali mo siyang pinatawad. Kaya, pinaramdaman ka pa rin sa kanya. Siyempre, maganda naman ang relasyon namin noon. Nalanjun yan, nababaliw ka na. Tama, nababaliw na ako. Kaya nga, palagi kitang iniisip. Jianiran, hindi ka makakatakas. Si Jiangiran nga pala talaga. Yung babae noong 6 na taon na ang nakalilipas. Masama. Mang-agaw ka. Patay kang bata ka.
Nanay, hindi ka ba papasok ngayon? Anan, plano kong mag-resign sa trabahong ito. Tumatakas ka ba sa gwapong tiyuhin? Ano nang pinagsasasabi mo? Wala namang nangyari sa amin. Nanay, anong desisyon mo? Sinusuportahan ka ni Anan. Pasok na ako sa eskwela. Ingat sa daan. Mag-resign ka na. Lumayo ka sa lalaking yan. May anak na siya. Yung nanay ng bata. Ang magiging prinsesa. Ayoko maging kabit habulin ng asawa. Bakit ka bumalik? Kuya, sobra ka na. Paano mo nagawa? Naagawin si Ranran sa harap ng lahat ng nagpapakasal ako. Laban tayo. Ang matalo, magpapatalo kay Ranran. Ginoong Meng, tumigil ka. Sekretaryong Zhao. Pambansang kampiyon ako sa fencing. Alam kong nag-alala ka kay Wang, pero lalaki laban sa lalaki ito. Kuya, hindi ka ba matapang? Gusto ko rin yan. Talunin kita ngayon, kunin si Ranran. Impossible 2. Natalo ako, Ginoong Meng. Pambansang kampiyon sa fencing si Wang. Ranran, pesensya na. Sumuko na ako. Bakit mo pa ako sinuntok? 6 na taon na ang nakalipas. Kung mahal mo si Jiang Yiran, dapat hindi ka umalis. Hindi ba kayo ang nagpaaral sa akin sa ibang bansa? Kung umalis ka, dapat hindi ka na bumalik. Lalong hindi mo siya dapat hinanak. Hinahabol ko lang ang pag-ibig ko. Mali ba? Hindi pa rin umaamin? Gago kang nag-iwan sa asawa at anak. Sandali. Kailan ako nag-iwan ng asawa at anak? At saka, hindi pa nga ako sinagot ni Ranran. Mga kaibigan pa lang kami. Ano? Bakit mo pinatawag na tatay ni Anan? Gusto ko lang maging stepfather. Stepfather. Akala ko mali pala ang hinala ko sa kanya. Sunwan, pumasok ka ng walang paalam. Lumabas ka sa bahay ko. Jiang Yiran, walang hiya ka. Naglakas loob kang. Umakyat sa kama ni Kuya Junyan at magkaanak. Mukhang akala niya talaga, anak ni Wang si Anan. Simula pagkabata, mahal na mahal ko si Kuya Junyan. Pero hindi niya ako pinapansin. Sa halip, pinili niya ang isang ordinaryong tao tulad mo. Hindi ka niya pinili dahil hindi talaga kayo bagay. Huwag mong isisi sa iba ang lahat ng pagkakamali. Magsinungaling ka. Kami ni Kuya Junyan, simula bata pa. Magkasama na kaming lumaki. Ako pa ang anak ng punong kawani ng pamilyang Maharlika. Sa estado o sa tadhana, kami talaga ang perpektong magkapars. Kung ganoon, hanapin mo siya. Huwag kang magwala rito. Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa paglalambing mo, ako na sana ang prinsesa kapag nawala ka na. Babalik sa akin si Kuya Junyan. Sunwan, huwag kang magpadalos-dalos. Ano sa palagay mo kung makita ka ni Kuya Junyan na may ibang lalaki kang kumakapit? Gugustuhin ka pa ba niya? Junyan, apo ko, may balita na. Tara, hanapin natin siya. Lola, may mas mahalaga pa akong gagawin. Ikaw muna ang bahala sa bata. Tumigil ka. Alam ko na ang nangyari kahapon. Pakinggan mo kapag dumating na ang apo ko. Ang ina niya ang magiging prinsesa mo. Huwag kang magulo. Tama, pinsan. Hanggang kailan mo balak itago si Ranran? Bilang iyong kinikimkim? Hindi ko gagawin ang ikahihiya ng pamilya. Kapag nakita ko ang babaeng yon, tutuparin ko ang lahat ng hiling niya. Pero ang tanging kondisyon ko, ang pwesto ng prinsesa. Kailangan niyang iwan. Anong klaseng kaayusan yan? Paano ako nagkaroon ng ganitong apo? Isang taong ulila sa pag-ibig. Talagang ulila sa pag-ibig. Lola, huwag kang magalit. Samahan na kita. Sunwan, hindi anak ng hari si Anan. Noong araw na iyon, tinatanggol lang niya si Anan. At, mag-resign na ako. Hindi na ako makikita sa hari. Akala mo ba, maniniwala ako sa'yo? Panaginip lang yan. Sa'yo na siya. Ganda. Huwag ka nang lumaban. Magsaya ka na lang.
huwag kang lalapit. Hari, bakit ka nandito? Kuya Junyan, pakinggan mo ako. Babae ka, nangahas kang magsinungaling sa akin. MS-1. Nakasusi siya sa loob, hindi mabuksan. Babae ito, mag-isip ka ng paraan para buksan. Sage, Baka may nangyari sa kanya, bilisan mo. opo. Jiang Yiran. Ang gamot na ininom mo, kailangan mong makipagtalik para gumaling. Mas mabuti pang sumunod ka, para hindi ka mahirapan. Ang init. Babae, hindi ka makakatakas ngayon. Hilig mo naman mangakit ng lalaki, di ba? Dapat akong mag-isip ng paraan para magpalamig. Bilisan mo. Sage, Babae. MS, nabuksan na. Sigish, mag-enjoy ka na lang. Tumigil ka. Kuya John yan. Gusto mong mamatay. Jeniran. Jeniran, okay ka lang ba? Nalanjun yan. Jeniran ang prinsesa ko. Sa'yo lang ito. Magiging masaya ka siguro pag nakita mo ang magandang bulaklak na to. Wala pa yung bata. Bata. Mukhang kakaiba tong mga to, baka mga kidnapper. Dapat na akong umuwi. Ha, hindi ba sinabi na ang apo ng apo ko? Dito dumadaan pag uwi galing eskwela? Bakit wala pa? Lola, baka malapit na siyang dumating. Tingnan mo, ang daming naghahanap ng batang may dilaw na bag sa likod. Kapag nakita siya, siguradong mahahanap natin. Sana tulungan ako ng Diyos na mahanap ang apo ng apo ko. Tara, maglibot tayo sa paligid. Maglibot-libot tayo. Sage. An. Tito Meng. Apo ng apo ko, sa wakas nakita na kita. Apo ng apo ko. Lola, kayo po pala. Ako too. Ikaw. Ikaw ang munting prinsep. Nabagsakan ng langit. Nakatulog pala ako sa hari. Huwag kang gagalaw. Matulog pa tayo sandali. Hari, pasensya na po. Ako'y nangahas at nagmalabis. Dinilaan ako ng katakawan, nagpakalapastangan sa iyo. Kung papatayin mo ako o pupugutan, bahala ka. Sa totoo lang, kagabi. Hindi naman ako masyadong ayaw. Nag-alay ka ng napakaraming sakripisyo para lang iligtas ako. Napakalaking kasalanan ko talaga, karapat-dapat akong mamatay. Jeniran. Nagkamali ako sa iyo nitong nakaraang panahon. Pwede mo ba akong patawarin? Kung pareho naman tayong may kasalanan. Tapos na yon. Wala nang utang na loob sa isa't isa. Jeniran. Huwag kang magkunwari. Ang nais kong ibigay sa iyo ng iyong hari ay ang pwesto ng reyna. Ang nadarama ko sa iyo. Hindi mo pa ba alam? Ang iyong reyna. Hari, nakita na raw po ni Inang Rina ang maliit na prinsip. Inaanyayahan po kayo at si Binibining Jiang na pumunta sa palasyo. Lola. Alam ko na ang lahat ng nangyari sa inyong dalawa. Ngunit kailangan kong ipahayag. Ang ina lamang ng maliit na prinsipe ang maaring maging reyna. Tama lang yon. Lola. Sinabi ko na noon, anuman ang gusto ng babaeng yon, ibigay. Ngunit ang pwesto ng reyna ay para kay Jiang Yiran. Hari, mababa ang aking kalagayan. Tamad ako at matakaw. At wala talaga akong disiplina. Paano ako magiging reyna? Kung sinabi ng iyong hari na kaya mo nga. Kaya, para sa babaeng ito, kahit ang trono ay isusuko mo, Ang trono ng iyong hari ay hindi kailangang makuha sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng taong minamahal.
Apo sa tuhod. Lumabas ka na. An-an, Ang tatay mo, nasisyahan ka ba sa kanyang ginawa? Sobrang nasisyahan ako. Nanay, an-an. hindi ko akalain na ikaw pala talaga ang tatay ko. Kaya pala, sabi ko bakit ang lapit-lapit ng pakiramdam ko sa'yo. Ikaw pala talaga ang anak ko. Ito. Paano ito nangyari? Sa likod ng lig ni An-an, maroon akong tatak ng maharlikang lanaran. Tatak ng langit at buwan, at ang ENA test ay nagpapakita na silang dalawa ay tunay na mag-ama. Napakalaking pagkakataon nito. Ran-ran. Sa huli, ikaw pala ang laging naroon. Ito ang damit na ipinagawa ko sa pinakamahusay na mananahi para sa iyo. Kasama ang 10% ng ari-arian ng Maharlika na nagkakahalaga ng 1 bilyon at 3 mansyon. 12 ng mamahaling sasakyan, kabukiran, ubasan, at iba pa. Ito ang iyong personal na lingkod para sa iyong mga pangangailangan. Kumusta, prinsesa? Ran-ran, kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Ang pagiging prinsesang ito. Ayaw ko. Anak, kung ayaw mo ng mga ito, sabihin mo, ano ang gusto mo? Ibibigay ko lahat sa iyo. Wala akong gustong makuha. Reyna ina, ang tungkulin ng isang prinsesa ay napakabigat at napakaraming tuntunin. Sa buhay ko, wala akong pangarap. Gusto ko lang maging masaya kasama si Anan. Nanay, Anan! Alam ko, matagal mo nang gustong makita ang tatay mo. Ngayon, nakita mo na siya at hari pa siya. Pwede kang manatili. si nanay lang ang kailangan ni Anan. Kung ayaw maging prinsesa ni nanay, ayaw din ni Anan maging maliit na prinsipe. Anan. Alam ko, mahirap magkaroon ng tagapagmana ang lanaran. Si Anan ngayon, ang tanging maliit na prinsipe ng Maharlika. Napakahalaga niya sa inyo. Ngunit kung pipilitin ninyong kunin ang pag-aalaga kay Anan kahit mamatay ako, hindi ko siya pakakawalan. Kasama ni Anan si nanay. Ano ba ito? Ran-ran, alam ko. Ikaw ang nagpalaki kay Anan. Sinusumpa ko sa ngalan ng hari hanggat ayaw mo. Walang sinuman sa lanaran ang makakakuha sa kanya. Anan, halika na tayo. Ran-ran, Anan, Ran-ran, anak. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo mapigilan ang aking magandang manugang at mahal na apo. Nanay, mas komportable talaga sa sarili mong bahay. Nga, di ba? Ran-ran, malapit na ang bagong taon, kami ng tatay mo. Bumili ng maraming paborito mong pagkain. Uwi ka ba ngayong taon? Matagal na akong hindi nakakauwi mula nang mabuntis ako kay Anan. Ran-ran, kung abala pa rin sa trabaho. Okay lang kung hindi ka makauwi. Ang mahalaga, alagaan mo ang sarili mo. Tama. Tatay, uwi na ako bukas. Ay naku, At may sorpresa pa ako para sa inyo. talaga? Ayusin na namin ang gamit. Hintayin ka namin. Ang saya. Makikita ko na rin sina lolo at lola. Kuya Junyan, maniwala ka sa akin. Nagbibiro lang ako kay Jiang Yiran. Hindi ko talaga siya sinasadyang saktan. Sun Wan, iniisip mo bang tanga ako? O itinuturing mong tama ang kasamaan mo? Kuya Junyan, ako ang kasama mo mula pagkabata. Lahat ng atensyon ko, nasa'yo. Bakit para sa isang hamak na karaniwang tao, ganito kakalupit sa akin? Ang mga bagay ko, wala kang karapatang pakialaman. Kahit hindi ako mag-asawa, hindi kita pakakasalan.
Mahal na hari, pakiusap, dahil sa aking tapat na paglilingkod. Sa maharlikang pamilya sa loob ng 18 taon. Patawarin mo siya ngayon. Sa tingin ko, 18 taon kang nagmalaki sa kapangyarihan ng iba. Sa mga taong ito, madalas kang tumanggap ng suhol at mambuli. Mag-ama kayo, talagang magkamukha ang ugali. Hindi ganoon. Mga tauhan, i-freeze ang lahat ng ari-arian ng pamilya Son. Ayon sa batas. Wala naman na pagkakalago. Hindi. Dahil sila, Kuya Julian, nagkamali ako. Di ako pwedeng makulong. Mahal na hari, patawarin mo ako ngayon. Hindi na ako ulit. Kuya Julian, Inaanyayahan ka ng rinang ina. Di ba sabi ni Anan, magpapaalam siya kay Reynang ina ngayon? Magkikita tayo rito ng alas 4 ng hapon. Bakit wala pa siya? Ran. Lola, usapan natin kung sa probinsya ngayon. Hindi pa rin tanggapin ni nanay si tatay, alis pa rin ako. sige, Anan, susundin ko ang gusto mo. Tangina mo, anak. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng pagkakataon. Kung hindi mo pa rin makuha ang gusto mong babae, huwag ka nang bumalik. Ano nang ginagawa mo dito? Anan, ano nang kalokohan to? Nasa palasyo si Anan kasama si Lola. Isang bagay lang ang layunin ko sa pagpunta rito. Ang mahalin mo ako. Ikaw na hari ng Nalan, wala ka bang ginagawa? Malamig dito sa probinsya. Yan ang suot mo. Umuwi ka na. Ako, Ran. Nanay, tatay. Nandiyan ka na. Anak, 6 na taon. Akala ko mamamatay na ako sa paghihintay. Buti na lang at nandito ka na. Ako, ito, kita. Ako si boyfriend ni Ran. Kumusta, si Oyan? Kumusta? Sinong nagsabing girlfriend mo ako? Ran, yan ba ang sinasabi mong sorpresa? Ako, kita. Ang galing tingnan, guwapo, at ang ganda ng pananamit. Malusog ang pangangatawan. Mukhang sanay sa pagtatrabaho sa bukid. Tama. Mahal kong mga magulang, siya po ang hari. Ano nang ginagawa ninyo? Nanay, tatay, nagbibiro lang siya. Ran, anong itinuro ko sa iyo? Nagpabaya ka ba sa lungsod? Ran, yung mga gawaing hindi dapat gawin. Oyan, halika, sumama ka sa amin. Sandali lang po, Tito. Tita, nagmamadali po ako. Wala akong nadalang regalo. Papadala ko po sa susunod. Ay, okay lang yan. Basta nandito ka. Ako na ang bahala sa iyo. Talaga po. Sige, sa likod na lang ako. Ana. Titingnan ko kung kaya ng hari ng Nalan. Ang buhay sa probinsya. Dahan-dahan lang, wag magmadali. Xiaoyan, ito na ang bahay namin. Kain na tayo sa loob. Bilisan mo. Tara na. Ay, kain na. Xiaoyan, suotin mo itong apron. Baka madumihan ang damit mo. Mom, Dad, ang bait-bait ninyo talaga. Lahat ng luto, paborito ko. Siyempre naman. Ay, nga. Hindi yan scarf, hindi ganun ang suot niyan. Ang ganda-ganda naman ng anak natin, kahit anong suotin. Ang swerte talaga ng Ran natin. Mabuti naman. Na pala. Ano to? Ito? Espesyal na bagoong sa probinsya, 2. Idikit mo lang sa gulay. Ang saap, tikman mo, subukan mo. Ganito kami kumain sa probinsya. Si Wang, ang pihika niya, siguradong di niya kakayanin itong bagoong. Kaya umalis na lang siya. Kumusta? Talaga nga. Masarap. Di ba? Nga. Sige, kain ka pa. Kama ko, miss na miss ko na kayo.
Xiaoyan, dito ka na matutulog mamayang gabi. Ma, kwarto ko to. Alam ko, pero wala na kaming ibang kwarto. Kaya mamayang gabi, dito na si Xiaoyan. Magkasama kayo, huwag mo siyang awayin ha. Ako ang aaway sa kanya. Ma, sino ba talaga ang anak mo? Tita, maaga ka rin matulog. AMM, ang bait talagang bata. Maaga kayo matulog. Good night. Wa, ang kama ko to, lumabas ka na. E di sa sahig na lang ako. Hindi ginawin ako, lahat to ng kumot kailangan ko. Inaantok na ako, matutulog na ako. Hindi pwede. Ran. Iniimbita mo ba ako? Panaginip mo yan. E di matutulog na ako. Hanggang dito lang ang kama, bawal lumagpas. Pag lumagpas ka, lalabas ka. Sige, susunod ako sa'yo. Anong susunod sa'yo? Kung susunod ka talaga sa akin, dapat lumabas ka na ngayon. Good night, Ran. Wang, baka hindi mo kaya ang mga gawaing ito sa bukid. Huwag mo nang sayangin ang oras. Ano ang gagawin? Sabihin mo. Kung gusto mong gawin, huwag kang magreklamo sa akin. Sa huli, mapapagtanto mo na hindi tayo pareho. Umalis ka na lang ng maayos. Wang, puno ka ng alikabok, huwag mo nang gawin. Ayos lang. Ang buong palaya ng kamote na ito ay amin. Kailangan mong hukayin ang pala isa-isa, ngayon ay. Magsimula tayo sa 3 ektarya. 6 na taon na ang nakalipas, pumasok siya sa palasyo para lang maghatid ng mga kamote nito, di ba? Kahit na kami ng aking mga magulang, ay 2 ektarya lang ang kayang hukayin sa isang araw. Ano? Kung takot ka, umuwi ka na. Ano pa ang kailangan kong gawin? 3 ektarya, nagawa niya talaga. Putulin mo ang lahat ng kahoy na ito. Ang pagputol ng kahoy ay nangangailangan hindi lang ng lakas, kundi ng diskarte. Karaniwang tao ay hindi makakaputol nito, ikaw ay. Hindi naman masyadong mahirap. Ang taong ito, mabilis talagang matuto. Tama na, ikaw ay isang hari na nasa mataas na posisyon at komportable ang buhay. Hindi mo dapat ginagawa ang mga ito. Walang dapat o hindi dapat, ang mahalaga ay kung gusto ko. Kung ang paggawa ng mga ito ay maglalapit sa akin sa'yo, masaya akong gawin ito. Kung gusto lang ba talaga, Xiaoyan, bakit ka nagpuputol ng kahoy dito? Tito, tita, Tingnan mo ang itsura mo. Jiang Yiran, ikaw ba ang nagpagawa sa kanya? Lagi ka na lang naghahanap ng gulo. Ran. Narinig ko, ikaw ang nagdala ng mga tao para hukayin ang aking palayan ng kamote. Ibalik mo agad sa akin. Kapitan, sa sarili naming lupa ako naghukay ng kamote. Paano naging sa iyo? 5 taon na ang nakalipas. Ang lupa sa silangan ng baryo ay sa akin na. Ano ba talaga ang nangyari? Siyempre, ibinenta sa akin ng mga magulang mo. Hindi ba buhay ninyo ang lupang ito? Marami ang binayad. 1 ektarya, 1,000 piso. Ang lupa namin ang pinakamaganda sa buong baryo. Batay sa presyo noon, dapat ay 10,000 piso bawat ektarya, ninakaw mo iyan. Ran, okay lang na malugi ng kaunti. Mas mabuti iyan kaysa mapalayas sa baryo. Ininakaw, sabihin ko sa iyo, sa baryo natin, ganoon ang presyo. 1,000 piso pa nga, sobra-sobra na yan. sanalan ang sapilitang pagbili at pagbenta ng lupa ay malubhang paglabag sa batas. Kapag napatunayan, 20 taon pataas ang pagkabilanggo. Anong sapilitan? Kusang loob sila. At sino ka ba? Isang hampas lupang nagtuturo ng batas sa akin? Sa lugar na to, ako ang batas.
Huwag, Kapitan. Ito ang nobyo ni Ranran. Hindi niya alam ang mga patakaran natin dito. Pesensya na. Umalis ka diyan. Ngayong malinaw na ang lahat, bilisan niyo na. Dalhin ang mga kamote sa bahay ko at maghanda kayo ng 100,000 piso. Pa sa pagkasira ng aking lupa. Pagkasira ng lupa. Magnanakaw ka lang talaga. Pigilan mo yan, Laojiang. Bibigay ka ba o hindi? Ako. Hindi. Sasabihin ko sa'yo, wala kang makukuhang kahit piso. Papabalikin ko pa sa'yo ang lahat ng lupang yan. Ang lakas ng loob mo, Ran. Ilang taon ka lang sa labas, akala mo kung sino ka na? Ranran, taon-taon siyang naghahatid sa kusina ng hari. Malapit siya kay Kalihim Zhao, ang kalihim ng hari. Kapag inaway natin siya, parang inaway na rin natin si Kalihim Zhao. Hindi lang sa barangay, sa buong Nalan, tayo, ay hindi na mabubuhay. Nga, Tao ka pala ni Kalihim Zhao. Ngayon mo lang nalaman? Magpakatalino ka, bilisan mo, ilabas ang pera. Huwag mo akong pilitin. Napalayasin kayo sa Nalan. Subukan mo nga. Babae ka lang, gusto mong mamatay? Ang tao ko, hinahamon mo. Hinampas mo ako? Patay ka. Pasok kayo. Ito ang pinakamalakas na 3 buitre sa barangay. Wala na tayo. Kapitan, bata pa to, mabait ka naman. Tumakbo ka na. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ko kayang panagutan yan. Huli na. Bagbugin nyo, yan hanggang mamatay. Sa kanilang 3 lang. Hindi nila ako kayang saktan. Xiao yan. Ang galing. Marunong ka palang sumuntok. Sige, kunin nyo ang mga panlaban. Ngayong araw na to, gigibayin ko ang bahay nyo. Kapitan ka lang, anong karapatan mong gibain ang bahay ng iba? Tao ako ni Kalihim Zhao. Anong hindi ko kayang gawin? Kapitan, huwag. Bawat piraso ng bahay na to. Nakatakip ito. Intagal na kami dito ng 30 taon. Kapitan, saan kami titira pag pinabagsak ninyo ito? Nagkakamali kami, alam namin. Maawa naman kayo. Saan kayo titira? Wala akong pakialam. Ngayon, hindi lang itong bahay ang ibabagsak ko. Pati sa buong baryo, hindi na kayo makakasurvive. Dito, tita, huwag kayong mag-alala. Ang bahay na ito, hindi na ito magagalaw kahit kailan. Kahit kailan, papakita ko sa iyo. Gawin ninyo. Huhuwang. Secretary Zhao, bakit kayo napadpad dito? May mga suwail dito na nagkakagulo. Ito ay illegal na estruktura. Balak ko sanang gibain. Hari, hindi, Secretary Zhao. Baka nakakamali kayo. Tingnan ninyo ang suot niya. Mga sira-sirang damit ng mahira. Paano siya magiging hari? Mang-insulto sa hari. Ilan ang buhay mo? Na-offend ko pala ang hari. Dalhin niyo sila. Parusahan ayon sa batas, walang palugit. Hari, bulag ang mata ko. Nagkakamali ako. Ipatawad ninyo ako. Kunin ang regalo. Sige. Tito, tita, ito ay 3 bahay at 1 gulayan. Ito ang regalo ko sa inyo. Sa amin? Ang laki ng halaga, hari. Hindi namin ito matatanggap. Si Ranran ang magiging reyna ko sa hinaharap. Hindi gaanong halaga ang mga regalong ito. Hindi pa ako pumapayag. Rina, Kaya kami ang magiging biyenan ng hari at reyna. mahal, masyadong masaya ang nanay mo. Pasok na tayo sa loob at magpahinga. Magpahinga na tayo, bilis. Mahina ang kanilang puso. Hari, salamat sa iyo. Sana, bigyan mo ako ng isang regalo. Regalo? Ano ang gusto mo? Pero huwag masyadong mahal. Dahil hindi ko kaya bilhin. Ano ang ibig niyang sabihin? Gusto niya bang halikan ko siya? Hindi naman ito unang beses. Para na rin kinagat ng aso. Ang regalo mo. Sa totoo lang, ang gusto kong sabihin ay sana bigyan mo ako ng isang bagay na ginawa ng sarili mong kamay. Kahit ano. Pero ang ipinakita mo kanina, masaya rin ako.
Ikaw, nanay, tatay, ano ang ginagawa ninyo? Jiang Yiran. Sa harap ng hari, paano ka naging bastos? Ihulog ang mga kutsilyo, tinidor. Wang, bagong katay na baka ang bistek na ito. Binili namin ito para sayo. Tikman mo. Wang, anong gusto mo pang kainin? Hahanda namin agad. Opo. Tito, tita, huwag kayong mahiya. Tawagin niyo na lang akong Xiaoyan. Hindi pwedeng ganun. Nagkamali kami noon. Ako ang nobyo ni Ranran, mas bata ako sa inyo. Umupo na kayo. Tito, tita, Ranran. Bisita ko kayo. Ikaw si Kinyan, di ba? Ang gwapo mo na ngayon. Bakit nandito rin siya? Ito, tita, regalo ko to sa inyo. May bagong pagkakakilalanan akong ipapakilala ngayon. Nobyo ni Ranran. Nobyo mo siya? Sino siya? Kuya, bakit nandito ka? Kuya, Kuya, Siya naman, apo siya ng kapatid ni Reyna Wang. anak natin, di naman nagdadala ng lalaki. Ngayon, dalawa agad, at ang estado at itsura pa. Ang gaganda. Huwag kang magkunwari kung hindi. Magagalit ako. di pa sumasagot si Ranran na maging nobya mo. Ako ang bagay sa kanya. Kung kakain ka, umupo ka. Kung hindi, umalis ka. Naku, ang immature nyo. Anong pinag-aagawan nyo? 3 taon akong nagtrabaho sa bukid ng pamilya Jiang. Si kuya, sanay sa ginhawa, di makakasabay sa akin. Medyo off lang ngayon, pero mamaya, mag-apoy to. Umay! Tito, tapos na ang 2 hektarya. Ang galing mo, kuya, ang bilis mo maghukay. Eksperto ako sa pagputol ng kahoy, di ako maniniwalang. Matatalo ako sa'yo. Tito, tapos na akong magputol. Ang galing ni Xiaoyan sa bukid. Mas magaling pa sa akin. Bata pa, mahina naman ang katawan. Gabi na, tama na yan. Ranran, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Talagang matatalo ko siya. Sige, sige, alam na. Umuwi na tayo. Kuya, di ka sasama? Dito ako nakatira kasama si Ranran. Ikaw, bakit ka agad pumasok sa loob? Pinapasok ako ni tita. Naku, talagang tunay kang nanay ko. Huwag kang mahiya sa katawan mo, saan pa ba? Yung di ko pa nakita. Labas, magpapalit ako. Ranran, naisip mo na ba kung ano ang ireregalo mo sa akin? Wala talaga. Nakapanlulo mo, matagal ko na palang tinahi ang bupanda para sa kanya. Ibigay, di ibigay. Ibigay. Sa tingin mo, si Ranran ba? May gusto kay Xiaoyan? Anak, di mo ba alam? Siyempre may gusto yon. Nakakainis talaga. Ibigay ko ba o hindi? Ranran. Di kaya ikaw ang gumawa ng bupandang to? Kahit medyo pangit.
Ganito ang gusto ko. Para sa sarili ko to. Nagsisinungaling ka, palalaki to, sa paligid mo. Ako lang ang lalaki. May iba pa ba? Di kaya para kay kuya to? Hiningi niya to para pasalamatan siya sa tulong sa amin. Pero di naman to kayang tahiin sa isang gabi lang. Di kaya matagal mo nang tinahi. Di ba nakita kong giniginaw siya? Di pwedeng may mangyari sa kanya dito. Malaking problema yon para sa Kin. Ranran, di kaya nagugustuhan mo na siya? Talagang wala akong nararamdaman para sa kanya. At di ko pa talaga alam kung ibibigay ko tong bupanda. Naku, Kuya Dashan, nasusunog ang bahay niyo. Nasusunog? Anong nangyari? Bakit nasusunog? Ranran, buti naman nakauwi na kayo. Mukhang sa kusina ang sunog. Tito, nakita mo ba yung matangkad at payat na lalaking tumakbo palabas? Sa lakas ng apoy na to, tao pa kaya? Kahit manok o pato, di makakatakas. Anong ibig sabihin? Nasa loob pa si kuya? Sabi niya, lahat ng luto ni Ranran. Ngayon, gusto niyang matikman ni Ranran ang luto niya. Kailan pa nagluto si Wang? Dapat bantayan ko siya. Kasalanan ko lahat ito. Hindi, walang mangyayari sa kanya. Hahanapin ko siya. Ranran, kumalma ka, apoy lahat sa loob. Kapag pumasok ka, patay ka. Nga, Paano ako magpapakalma? Kung may nangyari sa kanya, hindi ko patatawarin ang sarili ko. Pero anong kinalaman mo? Wala kang kasalanan. Kung hindi ko siya pinapunta sa kusina, hindi sana siya na aksidente. Sa pag-ibig, hindi pwedeng pilitin. Hindi pilit. Nung araw na yon, nakita kong manipis lang suot niya. Natakot akong magkasakit siya, kaya ginawan ko siya ng scarf. Masakit ang magkasipon. Ayokong maghirap siya. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat ako umiwas. Kasalanan ko lahat. Ranran, ikaw, Mahal ko siya. Baka matagal na. Nagsimula na akong magmahal sa kanya. Ano nang iyak-iyak ka dyan? Hindi ako madaling mamatay. okay lang si Wang. Diyos ko, natakot talaga ako. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Kaya, totoo lahat ng sinabi mo kanina? Mahal mo. Gusto kong maging tayo. Itong batang to, Ayos na talaga ngayon. Pero teka, si Junyan ang bumili ng gulay. Paano nasunog ang kusina? Jiang Dashan, ikaw ba? Nakalimutan mo na naman patayin ang kalan? sorry mahal, hindi ko sinasadya. Si Mengkinian na to, nag-abroad na naman. Kahit hindi siya umalis. Sa akin ka pa rin. Dahil matagal mo nang ginawa para sa akin ang scarf. Unang gawa ko, hindi pa magaling. Pangit ng konti. Pangit nga. Pero tatanggapin ko na lang. Kung ayaw mo, wag mo na suotin. Ranran, gusto ko talaga ang regalong to. Sandali. Tutulog ako sa sahig. Anong sahig? Sa kama ka matulog ngayong gabi. Gusto ko to. Xiao yan, may kamay pa siya. Huwag mo siyang paglingkuran. Kain ka na. Basta gusto niya, wala yon. Balatan ko na lang. Halika. Junyan, 1 buwan na lang, bagong taon na. Bakit hindi nyo na lang ikasal sa bagong taon? Tama. Sa barangay natin, yung mga kasing edad ko, lola na, magpakasal na kayo. Sa susunod na taon, lola na rin ako. Nanay, tatay, may isang bagay na matagal ko nang itinatago sa inyo. Ano yon? Hindi kaya magiging lola na ako ngayon? May anak ako.
6 na taong gulang na. Akin siya. Giying, giying, giying. Diyos ko, ito na pala ang palasyo. Mas magara pa ito kaysa sa nakikita sa internet. Nakakahiya ka. Pinapahiya mo ang anak mo. Hari. Kumusta kayo? Nasaan sila? Di ba't dito sila maghihintay sa atin? Maligayang bagong taon, nanay, tatay, lolo, lola. Jayang An-an. Lolo, lola. Gusto na naman kayong saktan ni Jiang Yiran. Saklolo. Pinakamatalino at pinakamagandang apo sa buong mundo. Jiang Yiran, subukan mo lang siyang saktan. Ang ganda-ganda ng bata, at ang galing pang magsalita. Ang sarap niyang yakapin. Halika, yakapin ka ng lolo. Inga, mga magulang. Gusto ko rin si An-an. Mas cute pa siya kaysa kay Junyan noong bata siya. Rina, ina. Huwag kayong mahiya. Ituring nyo na lang itong sarili nyong bahay. Lolo, lola, lola, ina, kayong lahat ang pinakagusto. Ni An-an. Mula ngayon, tayo ang pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Tingnan mo ang anak mo ngayon, ang yabang na. Marami ang nagtatanggol sa kanya. Sa susunod, baka hindi ko na siya makatikman ng kahit kunting hirap. Anak natin to eh. Ranran, salamat. Binigyan mo ako ng kumpletong pamilya. Nanay, tatay, anong ginagawa ninyo? Sigshna, handa na ang hapunan ng tagapagluto ng hari. Umupo na tayong lahat. Anong nangyayari, Ranran? Hindi kaya magiging lola ina na naman ako. Magiging lolo't lola na naman kami. Ang saya-saya.